Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Brother Christian, na aming kapatid po sa aming church na nag-invita po sa akin para ako po makapagbahagi ng funeral service. Kakagaling ko lang po sa birthday celebration party ng aming lolo na ako din po ay nagbigay ng salita. At sa gabi po na ito ngayon, maraming salamat po sa opportunity at time na binigay niyo po sa amin. At ako po ay in-invite po tayong lahat na tayo po ay magsitayo. At kung meron po kayong Bible, i-open po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Babasahin ko lang po para sa inyo at basahin niyo po sa inyong mga mata. Sabi po dito, "For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in a day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Ang aking titulo po ng aking mensahe po ng ating Panginoon ngayong gabi is "Today is the day, the open door of salvation." Ngayong araw na po ito, ang araw para sa isang bukas na pinto para sa kaligtasan. Pero tayo po muna ay mag-ask po sa Panginoon ng gabay at ang Espiritu para mas maintindihan po natin ang salita ng Panginoon ngayong gabi. Tayo ay manalangin po muna. Let's pray. Panginoon, dear God, our Heavenly Father, Lord, maraming salamat Panginoon sa araw at sa gabi na ito na aming makapagkinig ulit Panginoon na inyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at gabayin niyo po kami sa inyong banal na Espiritu na kaming lahat Panginoon ay may opportunity na pagpapakinig ulit Panginoon at maintindihan Panginoon ang mensahe niyo po ngayon. Gabayin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Imagine niyo po na nakatanggap po kayo ng isang text sa phone. Sabi po ng text message sa ating phone at nabasa niyo po, limited time offer available today only. After midnight, this offer expires. Ano po yung gagawin nyo? Kapag natanggap nyo po yung message nyo na po na yun. Di ba po, kayo po'y kumilos agad-agad? You act immediately. You do not sleep on it. You do not wait until you feel ready. You respond while the window is open. Now, imagine po na ang offer na po ito ay hindi po discount sa gadget. What if po ang offer na ito ay buhay na walang hanggan? Ang offer na po ito ay kapatawaran sa bawat kasalanan na ating nagawa. Ang offer na po ito ay kapayapaan kasama ang Panginoon. Ang kapayapaan na hindi mabibili, a peace that cannot be bought, hindi po mahihiram, a peace that cannot be borrowed, na hindi po matatanggap ng bawat gawa, a peace that cannot be earned. And God is saying, today is the day. At ang Panginoon po ay nagsasabi na ang araw na ito ay ang araw na matanggap mo yung offer na yon. This is not just another day. This is the day God prepares salvation for you. This is the day God has prepared for your salvation. Have you received the salvation that God is offering to you right now? Or are you still waiting for a better time? The Bible gives us 3 reasons today. Hindi po bukas. Today is the only day to receive Christ. Alam niyo po ba sa testimony po ng ating kapatid na nasa burol ngayon, na alam ko po, ito po si Brother Mark. Ako po mismo ay isang testimony na at witness na siya po'y tinanggap niya po si Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang puso.
At nagkaroon po siya ng peace. Bakit po? Dahil tinanggap niya po sa buong puso niya ang Panginoon. Sa pamagitan niya kanyang pananampalataya. At ako po'y sure, ako po'y confident na si Brother Mark po ngayon, nasa peace po siya ngayon. Nasa kapayapaan po siya ngayon. Bakit po? Dahil tinanggap niya po si Jesus sa kanyang puso at siya ngayon ay kasama sa ating Panginoon. Pero yung tanong po sa gabing ito, paano po sa atin? Tinanggap po ba natin si Panginoong Jesus o hindi pa? Kaya nga po, ang itong oras na ito ay ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Unang punto po, meron pa tayong 3 points na ating istadihan po ngayon sa verse na binigay po sa atin ng Panginoon na ating maintindihan. First point po, ito po. Sin separates from God. Sin separates from God. Because sin has already separated you from God, only Christ can close the gap. Sapagkat po ang ating kasalanan ay ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon, pero si Kristo lang po ang nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Sin is not just a bad behavior. Sin is a broken relationship. Akala po natin, ang kasalanan po sa ating lahat ay yan po ay isang behavior, isang attitude, isang character. Hindi po pala. Hindi lang po yan. Kundi po, ang relationship natin sa Panginoon ay naputol. Yan po yung sin. Yan po yung nagagawa ng kasalanan. At sa bawat tao na nandito sa room na po na ito, was born with a gap between themselves and God. A gap they did not choose but inherited. And every sin since then has made the gap wider. Wow. Religion cannot cross it. Good works cannot cross it. Sincerity cannot cross it. Only one thing crosses it. The blood of Jesus Christ. Hindi po ang ating gawa, hindi po ang ating relihiyon, hindi po ang ating sincerity sa harapan ng Panginoon na nagbayad sa ating mga kasalanan. Hindi po yun yung paraan para tayo mapalapit sa Panginoon. Alam niyo po ba ano? Yung dugo po ng Panginoong Jesus doon sa cross. Yan po ang nagbayad para sa ating kasalanan. Ito po, kapag ang inyong flight ay na-cancel and you need to reach your destination, good intentions do not get you there. You need the right vehicle. Sin cancels your connection to God. Only Christ restores it. Without Him, sincerity and religion fly you nowhere. Kaya sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Imagine po, kayo po ay nagkaroon ng utang na malaki, na mas malaki pa sa inyong allowance at salary na tatatanggap nyo sa inyong buong buhay. At kayo po ay nagtrabaho ng mas masige, at kayo po ay nagbigay ng time para makapag-ipon. But ang interest po ng inyong utang ay mas malaki pa at mas mabilis pang tumataas kaysa sa inyong pag-pay sa inyong utang. Then someone steps in, tapos may isang tao na nag-steps in and says, I will pay it all. Ngayon at buo. That is what the cross is. Jesus took the debt of your sin and paid it completely. The only question is, will you accept the payment? Today, acknowledge before God that you cannot save yourself. Not only being good, not by going to church,
not by your sincerity, tell Him, Lord, I need the payment Christ made. I receive it now. Pangalawang outline po, pangalawang puntos na aking maibigay po sa inyo ngayon. Sabi dito, tomorrow is unsafe. Because tomorrow is not promised. Delay is the most dangerous decision you can make. Every person in this room who is not saved is betting their eternity on tomorrow. They are assuming that they will have another chance, another Sunday, another invitation, another moment of clarity. But the Bible does not guarantee tomorrow. No one does it. Not your doctor, not your banker, not your family. Example po, if the bridge is out and you keep driving, it is not courage. It is foolishness. Every day you delay salvation, you are driving toward a gap that cannot be crossed once you pass it. The urgency is not manufactured, the danger is real. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Imagine po, I will give an illustration. There was a man in our city who attended 3 evangelistic services. He heard the gospel clearly all 3 times. Each time, he nodded. Each time, he felt something move him. Each time, he said, next time. He never made it to the first service. His family mourned not just his death, but the decision he kept delaying. The 4th service come, he was not there. If something in your heart is moving right now, yan po ang Holy Spirit. Do not explain it away. Do not delay it. Respond to it. Now is the accepted time. Na pangatlong punto po na ibigay ko po sa inyo ay God has done everything. God has done everything. Because God has already done everything necessary, the only thing left is your response. Salvation is complete on God's side. The Son has died, the penalty has been paid, the resurrection has been accomplished, the invitation is issued. God is not waiting to save you because He has not done enough. He is waiting because you have not responded. The work is finished. The door is open. You are the only one who can walk through it. When a gift is offered and wrapping is torn open, and the recipient just stares at it, the giver does not ungive the gift, but the recipient also does not benefit from it. Example po, binigyan po kayo ng isang regalo na isang ating bibigyan ng regalo. Tapos na-unwrap na po yung regalo sa inyo. Example po, ang regalo na po na iyon ay iPhone 17 Pro Max. Yan po, binigay na po sa harapan nyo. Nawala na yung gift wrapper, nandyan lang. Pero, kayo, tiningnan nyo lang. Tiningnan nyo lang. Tanong po, nakabenepisyo po ba kayo niyan? Hindi. Bakit? Hindi nyo tinanggap yung gift eh. Hindi nyo tinanggap yung iPhone 17 Pro Max na may magandang camera, na may magandang application, may magandang model ng bawat application. Madami kayong magagawa niyan. Magkaka-video kayo ng 1090 graphic FPS with 120 FPS. More superior than any other camera today. Tanong, kapag tiningnan nyo lang, hindi nyo tinanggap, hindi nyo ginamit, nakakabenepisyo ba kayo nun? Hindi! Now,
kapag ang buhay na walang hanggan ay binigay sa inyo ng Panginoon, ang kaligtasan ng inyong kasalanan ay binigay sa inyo ng Panginoon at hindi nyo man lang tinanggap at hindi lang man kayo naggawa ng desisyon na, Lord, tatanggapin ko po ngayon. Alam nyo po ba, sayang. Sayang po ang buhay na walang hanggan na nagpalayo sa inyo sa impyerno. Sayang po yung buhay na may banal na espiritu na nakabuhay sa inyo, na nagbigay sa inyo ng bagong vision, ng bagong kabuhayan, ng bagong purpose ng buhay. Yan po ay sayang. Dahil, bakit? Bakit sayang? Sapagkat hindi nyo ginawa ng desisyon na tanggapin ko po si Jesus sa aking buhay na aking Diyos at tagapagligtas. Yan po'y sayang. At mga kapatid, sana hindi nyo po sayangin ang buhay na walang hanggan na nakapresent sa inyo ngayon. Kaya sabi po ng verse na po na ito sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Alam niyo po ba si Brother Mark? Dati po, nung time na hindi niya po tinanggap si Jesus, ang buhay niya po ay parang wala lang. Diyan lang, nagtatrabaho, nagbibigay ng provision sa kanyang pamilya, di ba po? Ilan po yung pamilya po niya? 3? Isang lalaki, 2 babae. I see. Yun ang ginagawa niya, trabaho, nagbibigay ng pag-aaral sa kanyang mga anak, rotation lang, kain, tulog, bakasyon, yun lang. Sayang. Pero nung time po na tinanggap niya po si Jesus sa kanyang buhay, ang kanyang buhay po ay mas naging mabunga, may purpose, nagbibigay ng kawalhatian sa harapan ng Diyos, nagbibigay ng kadakilaan sa pangalan ng Diyos sa bawat tao na nakapaligid sa kanya. Alam niyo po ba ang kanyang anak ngayon ay may purpose na sa buhay? Alam niyo po ba ang kanyang asawa po ngayon ay naging mas joyful? Kahit wala na po ang kanyang asawa, nakikita po natin si Mrs. ay matuwa pa rin. Bakit? Dahil alam niya na ang buhay ni Brother Mark ay nasa langit na. Ganun po. Bakit po? Bakit nasa langit na si Brother Mark? Bakit ang kanyang buhay ay mas nagiging lively, mas naging purposeful? Alam niyo po ba bakit? Dahil sa kanyang desisyon na tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso, na kanyang tagapagligtas. At anong nangyari? Sabi nga ng verse, ang Panginoon ay nagbigay ng power. Nagbigay ng power. Yan po ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Bakit? Sabi dito, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Binigyan po siya ng power ng Panginoon. Bakit? Anak na po siya ng Panginoon. Hindi na po siya binawala ng Panginoon. Ang Panginoon po ay nasa Kanya palagi. Ganun din po sa atin kapag tinanggap po natin si Jesus. Alam niyo po ba? Para mas maintindihan po natin, magbigay po ako ng ilustrasyon. Kapag kayo po ay bibili ng bahay and the bank draws up the deed, the seller signs it, the money is transferred. But until the buyer signs, the house is not his. Everything is ready. The transaction is prepared, but the buyer must sign. Salvation is signed by the Christ of blood. It is prepared by God's grace. Today, you are being asked to sign, to receive, to trust, to say yes. Kaya po sa atin, ang pag-sign po ay simply lamang. Ano po yung sign? Para matanggap po natin ang buhay na walang hanggan. At paano po natin yung sign para matanggap natin si Jesus na ating Diyos, na ating tagapagligtas? Simple lang po. Kayo po'y mag-believe sa inyong puso na si Jesus ay nagpakamatay para sa iyo at nabuhay muli.
tayo po'y mag-confess sa ating mga bibig at tanggapin po siya ngayon, just as you are. Ang salvation po ay available po ngayon. Pero, ang window will not stay open forever, and no one is guaranteed another day. Sin has been separated you from God. Tomorrow is not promised, and God has already done everything. And the only thing remaining is your response. You did not come today. You did not come to this service by accident. You are here because God arranged this moment. What will you do with it? Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Not next week. Now. Sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoong Hesus, ito po ay para sa inyo. If you have never trusted Jesus Christ as your personal Savior, ngayon, ang araw, tanggapin niyo na po siya sa buong puso niyo. Na siya po'y nagpakamatay para sa inyong kasalanan. At binayad niya na po ang price, ang presyo ng inyong kasalanan. Ano yung presyo ng inyong kasalanan? Kapahamakan. Hindi lamang sa mundong ito, but sa impyerno. Ang eternal na kapahamakan. At ano po yung in-offer niya po sa inyo? Buhay na walang hanggan. Saan po yun? Sa kalangitan. Sa langit. Kasama po ang Panginoon. At dahil po niyan, kapag tinanggap niyo na po, at tatanggapin niyo po, si Jesus sa inyong puso, makikita niyo rin po doon po si Brother Mark. Sa langit. Gusto niyo po siyang makita? Simple lang po. Tanggapin niyo rin po siya sa inyong puso. Tanggapin niyo po si Jesus sa inyong puso. Sapagkat po someday, doon po sa langit, magsiselebrate po tayo ulit kasama ang ating Panginoon. Kapag ikaw po yung mamatay po ngayong gabi, do you know with certainty where you would spend eternity? Tayo manalangin. Panginoong Hesus, ini-invite ko po, Panginoon, ang mga tao po dito na hindi pa nakapatanggap po sa inyo. At ako po ay nanalangin, Panginoon, na ikaw po ay magbigay po sa kanila ng clearance, Panginoon. At ako po ay nanalangin, Panginoon, na kayo po sana'y umuusap sa kanilang mga bawat puso. Tanong ko po, before po tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin, gusto ko na po mag-ask ng question. Sino po ba dito na gusto mag-decision ngayong gabi na tanggapin niyo po si Jesus sa inyong puso? Itaas niyo lang po inyong mga kamay. Huwag po kayong maya. Itaas niyo lang po inyong kamay. May nakikita ko isa. Pangalawa. May pangatlo ba? Pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim. Wow. Meron pa po ba? Sa mga taong nakataas po yung kamay nila kanina, gabayin ko po kayo sa panalangin. Ang paggabay ko po sa inyo ay hindi po yung pamamaraan na kayo po'y tanggap si Jesus. Ang panalangin ko lang po na paggagabay sa inyo ay sa inyo po lamang at sa ating Panginoong Jesus. Hindi po para sa akin. Pero igagabay ko lang po kayo. Kayo'y manalangin. Gabayin ko po kayo. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus, maraming salamat po na aming natutunan na ang aming buhay po ay may limited offer lamang. May limited time lamang. Maraming salamat, Panginoon, na binigay niyo po sa amin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus lamang. Dahil sa kanyang biyaya at sa kanyang pagmamahal sa amin. At ngayon, Panginoon, tatanggapin po namin kayo na aming Diyos at tagapagligtas. At ngayon, Panginoon,
Dahil tinanggap na po namin kayo, gabayin niyo po kami, Panginoon, na kaming lahat ay mamumuhay, Panginoon, alang sa gugustuhan niyo, sa pamagitan ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Maraming salamat po, aming kapatid na si Brother Christian, na binigyan po ako ng pribileyo na makapagbahagi po sa inyo ng salita. Sana may naintindihan po tayong lahat. At sa mga kapatiran po na nagtaas ng kamay at na nanalangin kasama ko, okay lang po ba na may invite ko po kayo sa church this coming Sunday po? Ay, okay lang po ba? Okay. Praise God for that po. Sapagkat yan na po yung ating pamaraan para mas maintindihan po natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon para sa ating lahat. Maraming salamat po. May God bless you all po. Thank you so much.